napakaganda ng ating inawit na kung saan ang ating kanlungan ay nasa ating Panginoon. At sa umaga ito sa ating pakikinig, may ilang katanungan at ito rin ang magiging batayan ng ating pakikinig sa umagang ito. Ang katanungan ito ay narito. Ang katanungan sa lahat ng panahon, sino? Kanina napakinggan natin sa ating awitin ng ating kanlungan ng ating Panginoong Hesus. Buksan natin sa ating banal na kasulatan sa aklat ng awit, the book of Psalm chapter 24. Simulan po natin sa verse 1 hanggang verse 4. Narito po. Ayan natin, nabigyan natin ng pamagat ang ating papakinggan sa umagang ito. The greatest question of all time. Sino? Iyon ang tanong. Dalangin ko, Diyos, ang bawat puso at espiritu at kaisipan ay maging bukas sa aming pakikinig sa umagang ito. Pabayaan niyo, Panginoon, ng aming mga sarili ay aming pumuli na maibaba upang kayo, O Diyos, ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. At ang aking kahilingan sa umagang ito, Diyos, sa aming pakikinig, kayo ang mangusap sa aming mga puso at ang aming mga kaisipan maging daan upang bawat kapahayagan ay hindi lamang aming papakinggan, bagkus ito'y papasok sa kaibuturan ng aming puso, namnamin namin, O Diyos, upang amin lubusang maintindihan itong katanungan sa lahat ng panahon na kung sino ang nararapat dito sa katanungan ito. Salamat, Ama, sa umagang ito na ngayon pa lamang ay aangkin ko na bawat puso't kaisipan ay nakahanda na makinig sa inyo, O Diyos, ang karangalan, kapurihan, pagsamba, tigit sa lahat ng pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwells therein. For He has founded upon it the seas and established it upon the waters. Narito sa verse 3 ang katanungan. Narito tayo babaybayin natin ang katanungan ito. Nang unang tanong, who may ascend into the hill of the Lord? Or sinong aahon sa bundok ng Panginoon? Pangalawang tanong, who may stand in His holy place? Sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Itong katanungang ito, narito rin ang kasagutan. Ngunit atin sasaliksikin ang ating puso, buong kaisipan upang ating maintindihan ang katanungang ito. Tayo ba bilang isang tinawag at iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo? Tayo ba kasama sa katanungan ito? Kasama po tayo. Sapagkat ang katanungan ito ay pangkalahatang katanungan. It's general question, the greatest question ever asked by God. Na sa bawat nakikinig sa umagang ito ay ito pa rin ang tanong na dapat natin unawain at dapat natin sagutin. Tayo na mga nakikinig sa umagang ito, narito ang katanungan, na narito din ang kasagutan. Ngunit sa bandang huli, merong katanungan at ito'y ating nanamnamin upang ating maunawaan, ating maintindihan kung ano ang kahulugan sa huling katanungan na ating itatanong sa ating Panginoon. At dito sa dalawang unang katanungan, narito ang kasagutan na atin din naman aalamin. Tayo ba bilang tinawag at bilang binago ni Kristo, kasama ba tayo? Kabahagi ba tayo dito sa sinasabing ito? Kung sino ang aahon sa bundok ng Panginoon at kung sino ang tatayo sa kanyang dakong banal? Kasama kaya ako? Kasama kaya tayo? Makakatayo kaya tayo sa harapan ng ating Diyos? Ito ngayon, sa verse 24 at chapter 24 verse 4, narito po ang sagot dito. At ito'y ating nanamnamin upang lubusan po natin na maintindihan. Siyang may malinis na mga kamay. He who has cleansed hands and a pure heart.
who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Sa Tagalog po, narito ang sinasabi na yung makakaahon, yung makatatayo sa dakong banal na kinalalagyan at kinauupuan ng ating Panginoon. Una, sila na may malinis na kamay, may dalisay na puso, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Narito ang 4 na kasagutan sa unang katanungan na kung sino ang aahon sa bundok ng ating Panginoon at sino ang makakatayo sa kanyang banal na kinalalagyan. Ang kasagutan, sila lamang na may malinis na kamay, na may pusong dalisay at hindi sumasamba sa Diyos-Diyusan at hindi nagsasalita o nagsasabi ng kasinungalingan. Yung tanong at yung sagot, ito ang ating bubulay-bulayin at atin din nanamnamin. Kabahagi ba ako, Panginoon? Kasama ba ako? Makakatayo ba ako, Panginoon, sa inyong harapan kung dumating ang panahon na kayo ay dumating upang lubusin ang inyong ipinangako na kayo'y babalik para sa amin at kami makasama. Kung nasaan kayo, naroroon din kami. Yung tanong nyo, Panginoon, kung sino, ito rin, Panginoon, ang aming dinadalangin sa umagang ito. At ito rin, Panginoon, ang aming dulog sa inyong banal na panan. Na nawa, bawat nakikinig sa umagang ito, maintindihan po namin at lubusan po namin, maisa puso ang tanong na ito. Na kami maging bahagi, maging malinis ang aming mga kamay. Busilak, dalisay ang aming mga puso. Napawang katotohanan ang lumalabas. Laman ng aming puso ay katotohanan at walang ano pa man kasinungalingan at hindi rin kami sumasamba sa anuman sa napakaraming Diyos-Diyusan sa aming kapaligiran. Hindi kami nahuhumaling sa mga bagay na nagiging dahilan na tinatawag po ninyo ng mga Diyos-Diyusan. At narito, Panginoon, ang bawat kapatid ko na nakikinig sa kanilang tahanan, na napatuloy kami, O Diyos, na nagnanais na makasunod sa inyong kalooban. Ihanda mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na lubusan po namin na maunawaan ang bawat katanungan at bawat kasagutan ay tunay na maging kabahagi kami sa umagang ito, na makakasama, makakatayo, magiging malinis ang aming mga kamay. At aming puso, ginawa niyong dalisay tulad ng inyong sinabi. Ang aming dating masuwaying puso at dating matigas na puso ay pinalitan niyo ng malambot na puso upang kami lahat ay makasunod sa kalooban niyo. At pinangako niyo at ibinigay mo ang inyong Espiritu Santo upang ang bawat isa amin ay makasunod ayon dun sa inyong alituntunin na inyo nang itinakda at inyo nang ibinigay sa amin upang lahat kami ay makasunod sa inyong kalooban. Malinis na mga kamay, dalisay na mga puso, hindi sumasamba sa Diyos-Diyusan, at hindi rin nagsasabi ng kasinungalingan. Ito bang ang kasagutan ito? Ito ba'y nasa ating puso? At ito ba'y na ipapamuhay natin araw-araw? Kung ito'y nagagawa ng bawat nakikinig sa umagang ito, sa unang at dalawang katanungan, lalagyan natin ng 2 check kung tayo pumasa. Tumayo, umahon, at sa harapan ng ating Diyos. Hindi tayo sumamba sa Diyos-Diyusan, sapagkat mayroon na tayong dalisay na puso, at hindi rin tayo nagsasalita ng kasinungalingan. At narito rin ang sinasabi pa, pangalawa na katanungan, in general terms na tanong, sa bawat nakikinig sa umagang ito, buksan pa natin sa aklat, diyan pa rin ng awit, chapter 15, verse 1. Narito ang sinabi sa verse 1. Verse 1, Who may abide in your tabernacle? Sino kayang makakapasok sa iyong templo? Pangalawa, sa verse 1 ng chapter 15 na tanong, Who may dwell in your holy hill?
Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Kanina ang katanungan, babalikan ko saglit upang lubusan natin maintindihan. Ang katanungan ito, sapagkat ito'y mahalaga, dito nababatay ang ating kabuuang kaligtasan para pag bumalik ang ating Panginoon. Ito'y kanyang masusumpungan. Ang unang tanong, sino ang aahon sa bundok ng Panginoon? Yung pangalawang tanong, sino ang tatayo sa kanyang dakong banal? At yung pangatlong katanungan ay naririto, sino ang makakapasok sa iyong templo? Pang-apat, sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Apat na katanungan na mamahalaga na dapat maunawaan at maintindihan ng bawat nakikinig sa umagang ito. Mahalaga at napakahalaga sapagkat dito na kasalalay ang lubusan natin na kaligtasan upang ating matamasa at matanggap ang kanyang ipinangako ng ating pagsusumikap upang tayo makaranas ng kabuuang kaligtasan tulad ng ipinangako ng ating Diyos ay ating maranasan. Malapit na na bumalik ang ating Panginoong Hesus upang patunayan, upang kanyang ganapin ang kanyang ipinangako. At narito ang kasagutan sa chapter 15. Kung paano doon sa chapter 24 ay meron ding katanungan. Narito ang sagot na kung sino ang makakapasok sa templo ng ating Diyos at kung sino ang karapat-dapat na sumamba sa kanyang burol na sagrado. Number one na sagot, ang mga taong masunurin sa iyo, O Diyos, sa lahat ng bagay. Mga mananampalataya na masunurin. Sa madaling salita sila na those people who are obedient to God's command. Sa lahat ng bahagi ng ating pamumuhay, ang sinasabi dito, sila mga masunurin. Ngayon, kung tayo masunurin, nakatitiyak tayo na makakapasok tayo sa kanyang burol na sagrado, sa kanyang templo, sa kanyang burol na sagrado, nakatitiyak tayo na makakapasok tayo. Pangalawang sagot, at laging gumagawa ayon sa katwiran. Ang unang sagot, sila na mga masunurin. Ang pangalawang sagot, na laging gumagawa ayon sa katwiran. Ibig sabihin sa bawat hakbang, tulad ng sinabi ng isang sulat ni David sa chapter 23, na sa bawat hakbang ng taong matuwid ay sadyang itinakda ng ating Diyos. Ito rin ang sinasabi, laging gumagawa na ayon sa katwiran. Pangatlo, mga salitay bukal sa loob at pawang katotohanan. Wala kang makikita na kasinungalingan na lumalabas sa bibig. Katunayan kung anong sinulat ni Pablo doon sa mga Efeso, ito ang sinasabi, nauna ng sinabi ni David. At ito ang kasagutan ng ating Diyos na walang lalabas sa bibig na hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Na bawat nakikinig, sila ay magkakaroon ng lakas ng loob. Salitay bukal sa loob at pawang katotohanan. Kapag ang ating sinasabi, kapag ang lumalabas sa bibig ng bawat nagsasabing kilala si Kristo, bawat pananalita na lumalabas sa bibig, pagpapala sa sinumang makakarinig. Nagiging kalakasan sa sinumang nanghihina. Nagiging kagalingan sa sinumang pinanghihinaan at nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos na ating kilala at nakilala at sinasamba, kung ating susundin ayon dito sa sinasabing ito, na ang makakapasok sa kanyang templo, sila yung mga taong masunurin, na laging gumagawa ng katwiran, na bawat salita, bukal, ibig sabihin, makatotohanan, hindi kasinungalingan, bagkus mula sa kanyang puso, lumalabas sa bibig, panay katotohanan. Ang pang-apat, verse 3 ng Psalm chapter 15 verse 3, at ang kapwa'y hindi niya sinisiraan. Ulitin ko po, verse 3 ng chapter 15, sabi dito,
at ang kapwa'y hindi niya sinisiraan. Ang ibig sabihin, hindi ka nagsasalita, hindi mo ginagawang pagsabi, ipinagsasabi sa ibang tao na hindi katotohanan. Bagkus ang sinasabi mo, kung ang iyong kapatid, ikinikwento mo, kundi para sa kanyang ikalalakas at hindi para sa kanyang ipanghihina. Ito ang sinasaad sa banal na kasulatan na hindi niya sinisiraan. Sino? Una, kapatid sa pananampalataya. Pangalawa, yung ibang tao. Napakalinaw ang sinasabi dito sa verse 3. Ang kapwa'y hindi niya sinisiraan. Mananampalataya man o hindi tayo nagbibigkas ng mga pananalita na kanyang ipagkapanghihina. Lalong-lalo na kung siya'y ating kapatid sa pananampalataya. Bagkus bawat salita na lalabas sa ating bibig, ito'y magbibigay lakas sa sino man nanghihina. Magbibigay ng pag-asa sa wala ng pag-asa. Nagbibigay ng kaligtasan sa taong naghihingalo sa kanyang pananampalataya. At ito pa ang karagdagan. Hindi siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Hindi gumagawa sa kanyang kaibigan. Hindi gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Yes! Ang isang totoo at tunay na kaibigan, nagagawa mo sabihin ang lahat ng katotohanan. Sa kapatid, hindi mo masasabi sa kapatid mong tunay, hindi mo masasabi ang nasasabi mo sa iyong tunay na kaibigan. At ito ay katunayan ng sinabi ng ating Panginoon, I no longer call you as my servant, but I call you as my friend. Ang ating Panginoon nagsabi, hindi ko kayo tinaturing na kayo mga alipin, bagkus kayo tinawag ko kayo na mga kaibigan sapagkat sinasabi ko kung ano ang nalalaman ko galing sa Ama. Ang totoong kaibigan kaya mong pagtakpan. Hindi mo sisiraan sa kahit ano pa mang paraan. Lagi mo siyang didipinsahan sapagkat itong nararapat at ito ang nais ng Diyos na ating sinasamba. Ang totoong kaibigan, nakahanda kang ibigay ang iyong buhay alang-alang sa Kanya. Ang ating Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, tinawag niya tayo na tayo kanyang mga kaibigan. Sapagkat hindi lamang ibinigay niya ng sarili, bagkus tayo ngayon nagkaroon ng pag-asa at nangako ng kaligtasan. At ito'y ating inaasam-asam na darating ang panahon, gaganapin ng ating Panginoon ang pangakong kaligtasan na bawat isa sa atin ay makakamtan itong sinabi niya na kaligtasan. Mapalad sila na patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sapagkat sila ay makakaranas ng ipinangako ng ating Panginoon. Matatanggap natin ang bawat pangako na ating naririnig ayon sa kanyang banal na kasulatan. At narito pa ang karagdagan. Tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. You see? Gossipers is not welcome. Gossiper could not enter into God's kingdom. The gossiper, people who are speaking against the brothers, sabi nga, hindi sila kasama dito sa makakapasok sa kanyang templo at hindi rin karapat-dapat sa banal o sa burol na sagrado ng ating Diyos. Babasahin ko na ulit para lubusan natin maintindihan. Verse 2 ng chapter 15 hanggang 3. 6 na natatanging katangian na dapat nasa atin. Ang taong masunurin sa iyo, O Diyos, sa lahat ng bagay. Pangalawa, at laging gumagawa ayon sa katwiran. Pangatlo, mga salita bukal sa loob at pawang katotohanan. Pangapat, verse 3, at ang kapwa'y hindi niya sinisiraan. Panglima, hindi siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. At ang pangulit, pang-anim, higit sa lahat, tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Napakagandang pakinggan kung ito'y ating ipinapamuhay at ating nararanasan. Tayo ay makakapasok para sumamba sa burol na sagrado ng ating Panginoon. Makakapasok tayo sa loob ng templo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ganon, narito ang mga katangian ng mga nararapat na mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng tao na nagnanais na makapasok, sumamba sa Diyos, sa kanyang kalagayan, sa kanyang kinalalagyan.
Ito'y mga pangako na patuloy natin na hinihintay ang kaganapan. Hindi magkakabula, hindi magkamali ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Gagawin at gaganapin ng ating Diyos ang kanyang ipinangakong ito. Kaya't mga kapatid ko kay Kristo, kung paanong sinabi ng ating Panginoon, malinis ang kamay sa unang katanungan, may dalisay na puso. Doon sa unang katanungan sa chapter 24, verse 3, sila na may malinis na puso at dalisay ang malinis na kamay at dalisay ang puso. Ano ang ibig sabihin? Na walang ginagawa ang ating kamay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Anong malinis na puso? Tandaan po natin. Ang dukha, sinasabi natin ng dukha, pero sa paningin ng Diyos, sila ay mayaman. Katunayan, hindi nangangahulugan ng isang dukha ay siya'y mahirap. Sapagkat ang sabi sa isang dukha, lalong-lalo na sa espiritu, ang lahat ng kaharian ay kanya. Nangangahulugan, ang dukha pala ay siyang pinakamayaman. Bakit? Sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Awit chapter 24 verse 1 and 2 na ang lahat ng mundo, lahat ng naroon ay ang Panginoon nagmamayari. Ngunit sinabi niyo sa aklat ng Mateo, napapalad ang mga dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng ating Diyos. Nangangahulugan sila mas mayaman. At ay isa pang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 8, mapalad sila na may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang paghari ng ating Diyos. So napakaganda ang sinasabing ito ng ating Panginoon na mapalad sila. Sinong mapalad? Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Makikita nila ang Diyos. Samantalang maraming tao, maraming pera, pero hindi nila nakikita ang ating Diyos. So mas mapalad na yung may malinis at busilak na puso sapagkat makikita ng ating Panginoon. Mapalad din na yung mga mahihirap sapagkat sa kanila ang kaharian ng ating Diyos. At narito pa, mga kapatid ko, kay Kristo na nakikinig sa umagang ito. Narito po ang sinasabi. Ang kasagutan doon sa katanungan, may pangako ang ating Diyos. Sa chapter 24, verse 1 up to 4, na mga katanungan kung sino ang makakaahon, makakatayo sa harapan ng ating Panginoon. Narito, anong pagpapala ang tatanggapin ng mga qualified doon sa aakyat sa banal na bundok ng ating Panginoon at tatayo sa kanyang harapan. Narito po ang tatanggapin. Verse 5 ng chapter 24. Anong tatanggapin? Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan. Ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. God will justify the person who will allowed to stand in the presence of the Almighty God, ng kanyang puso ay dalisay at ang kanyang kamay ay malinis. Ang sabi diyan, ipapahayag ng Diyos, it is God Himself who will pronounce, He will declare before Him. Sasabihin ng Diyos that we are all justified. Ibig sabihin ng kaligtasan. Ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos ay ating matatanggap ayon dito. He shall receive blessing from the Lord and righteousness from God of His salvation. Ito ang pangako ng ating Panginoon sa verse 5. At narito pa, mga kapatid ko, kay Kristo, ang sinasabi. Narito po ang katanungan sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Malakay chapter 3 verse 2. Ito ngayon ang ating itatanong sa inyo ngayon. At itatanong sa akin at sa ating lahat ngayon. Narito po ang tanong. But who will be able to endure the day when He comes? Ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Pangalawang tanong. Who will be able to survive when He appears?
Sino ang maaaring mabuhay kapag siya ay nagpakita? Dalawang katanungan na ang sasagot. Nakadepende sa relasyon ng bawat isa sa ating Panginoong Hesus. At itong katanungang ito pa rin ang katanungan mulat sa Paul. Kaya nga tinawag na the greatest question of all time. Sino? Yung napakalaking tanong, sino? Ngunit dito sa dalawang huling talata na ating nakikita, ang may kasagutan dito, tayo ang sasagot. Tutungayan natin na harap tayo sa ating Panginoon sa pagtatapos ng gawain ito, sa pagtatapos ng ating pakikinig sa umagang ito. Sasaliksikin natin, hihilingin natin sa Diyos na saliksikin ang bawat puso natin. Ako kaya makatatagal sa araw ng iyong pagdating, Panginoon? Ito yung mga tanong na dapat natin isalang-alang. Makakatagal kaya ako, Panginoon, sa araw ng inyong pagdating? At ito pa ang pangalawang tanong. Mabubuhay kaya ako kapag makita ko kayo? Yung tanong na yun, tanong ng bawat isa sa atin. Kaya sa bawat isa na nakikinig, ito'y tanong. Bakit sa kanyang pagbabalik narito ang sinabi niya sa verse 3? Ang sabi niya, siya ay darating para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog kay Yahweh. So tatlong bahagi na may katanungan na ito'y may sagot. At yung dalawa may sagot na nariyan. At yung pangatlo ang sasagot, ang ating relasyon sa Kanya. Ang ating relasyon sa pang-araw at araw nating paglakad bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Tayo ngayon ang siyang nakakaalam. Sana ba tayo ngayon? Kita na natin. Katulad ng mga Israelita, kita na nila ang lupang pangako, ngunit dalawa lang ang nakarating sa lupang ipinangako. Kita na natin, taapot tanaw na natin ang ating pupuntahan. Kung paano narinig natin yung mga the great heroes of the Bible that we heard last Friday, who stand by faith but they never experience the salvation or the fulfillment of what God promised to them, but they stand by their faith. They trust God. Hindi nila nakita, hindi nila naranasan na pinangako ng Diyos, but by their faith, they are the great witnesses for us. Sila yung mga nagmamasid sa atin ngayon. At sila rin na nagsasabi, pumapalakpak sila. Sinasabi nila, tumakbo ka, Pastor Rene, Pastor Jody, Pastor Ma, Pastor Oli. Kayo na mga pastor, kayo na mga nagtitiwala kay Kristo. Sige, lumakad kayo, tumakbo kayo, nakatingin ang inyong paningin kay Kristo. Upang magkaroon ng kaganapan ang kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoong Kristo. Hahatol sa kanyang pagbabalik. He will judge. Yan ang kanyang sinabi. Para humatol ang kanyang pagbabalik, para hatulan. At tuparin ang kanyang ipinangako. And that is the time. Ang sabi ng salita ng Diyos, kahalintulad ng ginto at pilat na dadilisayin upang mapatunayan kung ito ay tunay. Bawat isa, idadaan niya sa kalintulad na pagdadalisay, kalintulad ng ginto at pilak upang mapatunayan ang ating mga paglilingkod, ang ating pagsunod sa Diyos. Ito ba'y busila? Ito ba'y totoo? Galing ba sa ating puso o sa ating nguso? Ito pa rin ang tanong, sino ang aakyat sa bundok ng ating Panginoon? Sino may dalisay na puso? Tatayo sa kanyang harapan, sa kanyang burol sagrado. Itong mga tanong na ito, na minsan pa nais ng Diyos natin namnaming mabuti. Ang kahalagahan
We spend time. Kaya nga tayo patuloy na nagtitipon upang mga bagay na hindi na dapat nating ginagawa ayaw ng ating Panginoon, na nakikita at ginagawa ay lubusan na natin na mapagtagumpayan, hindi sa sarili nating kalakasan, bagkus sa buong pusong pagtitiwala sa gabay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang lagi nating nakakasama sa bawat sandali ng ating pamumuhay. Nandiyan siya, nakahanda lagi tayong tulungan. Ang kailangan natin, lubusang pagsuko at pagsunod sa kanyang kalooban. This is the greatest question of all time. Sino? Sino aakyat? Sino rin ang tatayo sa harapan? Sino rin ang makakatagal? Mabubuhay kaya tayo pag tayo nakaharap? Sabi na si Kariya, is like a consuming fire. Para sa ating lahat mga kapatid, ito'y para lubusan natin na maihanda ang ating mga sarili. Alam natin, alam nyo, alam natin lahat ng ating pagsusumikap. Kaya tayo nagtitipon tuwing Biyernes na nasa inyo yung tahanan. Iyon na isang paghahanda natin. Naglalaan tayo ng oras upang mapakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Na sa bawat pakikinig natin, unti-unti napapalapit tayo sa Diyos. Huwag nating aksayahin yung panahon na nakalipas. Ngayong nakikita na natin na malapit na tayo doon sa lugar na itinakda ng ating Panginoon. Ituloy natin. Pagpatuloy natin ang ating pagsunod sa Diyos. Huwag na tayong lilingon. Ang isang tao nag-aararo ng palingon-lingon, hindi makakarating, hindi niya madidiretso ang kanyang inaararo. Ito rin ang sinabi na talinghaga ng ating Panginoon. Huwag kang lumingon, diretsuin mo ang iyong paningin. Kaya't mga kapatid, narinig natin lahat at napakinggan ang napakalinaw na mensahe ng ating Panginoon. At tulad ni Haring David, narito ang kanyang sinabi. At akin ding sasabihin, sabay-sabay natin na bibigkasin ito sa harapan ng ating Diyos. Sabi ni Haring David sa aklat ng awit 27 verse 4, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kay Yahweh hinihiling. Ang ako'y lumagi, manatili sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mapagmasdan ko. Hindi pa napakaganda ang sinabi nito ni Haring David na isang bagay lang ang kanyang kahilingan at minimiti sa kanyang puso ang makasama ang ating Panginoon, ang hanapin siya at laging makita, pagmasdan ang kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y ating aasam-asamin. Panabikan natin. Gustoy na natin manatili na tayo doon. Pero yung katulad ng ating narinig, that there are requirements for us to be done. At tulad ng inawit natin, na napakaganda nung bandang huli, kung saan siya ang ating kanlungan, siya rin ang ating natatakbuhan, siya rin ang ating sanggalang, siya lamang ang ating kaligtasan. Doon tayo lumapit sa Kanya. Huwag tayong magtiwala kahit sa ating kapwa. Ang ating pagtiwalaan, ang ating sapagkat tanging siya lamang ang makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Sa mga nakikinig sa ngayon, sa bawat tahanan, sa inyo inyong tahanan, ito'y mensahe sa pangkalahatan.
doon sa malalayo na nakikinig sa umagang ito pa rin ang batayan, na ito pa rin ang katanungan. Sino ang makakatayo? Sino ang makakaahon? Sino pa rin, sabi dito, sino pa rin ang makakapasok at sino ang makakapanatili sa kanyang banal na burol na sagrado? At sino ngayon ang panglima na katanungan? Sino ang makakatagal kapag siya'y dumating? Tayo kaya lahat ay magagawa sa araw na iyon, sa pagdating ng takdang panahon na siya'y dumating para hatulan. Tayo kayang lahat ay masumpungan na karapat-dapat bilang mga lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan ng panahon habang tayo narin sa baba ng lupa, na tayo ay naging masunurin sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Laging siya ang laging ating sinusundan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo, minsan pa aawitin natin yung huli na Tagalog lang bago ako manalangin. Yung Tagalog na bahagi. Tumayo tayong muli, mga kapatid. Tumayo kayo sa inyo yung part lang na Tagalog. Sige, tayo po tayo. Ating narinig po namin, O Diyos, ang bawat kataga at bawat pangungusap na inyong sinabi sa umagang ito. Nananalig po ako, sampo ng aking mga kapatid kay Kristo, na kayo ang totoong aming kanlungan. Kayo, ikaw nga, O Diyos, ang aming kaligtasan. Binabalot mo nga kami, O Diyos, ng iyong lakas. At totoo, O Diyos, na sa inyong piling, ang bawat isa sa amin ay ligtas. Ito'y bahagi, O Diyos, ng aming panalangin at pagsasabi ng katotohanan na sa piling ninyo, O Diyos, ang bawat nasa kanilang tahanan, nakatayo, nakikinig sa inyong pangangaral, O Diyos, sa umagang ito, ay may tanggap na pangako na kaligtasan. Lahat kami haharap. Meron kaming kamay na malinis at puso na dinali sa iyo, Diyos. Makatatagal kami sa harapan ninyo, Diyos, sapagkat binago na ang bawat isa sa amin ng aming mga puso't kaisipan nakalaan lamang para sa inyo. At ang kaligtasan nito, Diyos, na aming pong narinig sa umagang ito, ay tunay ngang magkakaroon ng kaganapan.
Sa inyo lamang, O Diyos, at minsan pa ang parangal at kapurihan. Higit sa lahat, O Diyos, ang pasasalamat sa puso ng bawat sa amin. Na may kagalakan kaming tanggapin, O Diyos, ang sinabi mo ng kaligtasan. Kayo ang siyang pinagmumulan. Nagtitiwala ng buong puso sa inyo lamang, O Diyos. Karangalan at kapurihan sa inyo lamang, O Diyos. Higit sa lahat, Ama, ang pasasalamat. Walang hanggang pagdakila at pagkilala sa inyo lamang, O Diyos, na kayo ang aming totoong tanggulan. Ang kaligtasan ay katiyakan sa inyong pagbabalik, aming makakamtan. Sa inyo lamang ito. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo.